una sa lahat. Kung naman siya sasad, wala naman siyang totoong sagot. Yung sagot niya dapat doon sa committee, hindi sa media. Dahil wala namang magagawa yung kanyang puro press release eh. Tigil na ho nila yung palusot. Huwag ho nilang gawing bobo yung mga tao. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ano ba talaga? Zaldico hindi raw arestado pero hindi rin malaya. Mapapauwi ba siya sa bansa? Hindi patas, dating Speaker Martin Romualdez siniling sa ombudsman na itigil ang investigasyon laban sa kanya. Palusot lang, ilang congressman hindi kumbinsido sa paliwanag ng kampo ni VP Sara na nasa salin ang bawat sentimo ng kanyang yaman. Hindi na aresto si Zaldico. Yan ang nilinaw ng DOJ na nakatakdang makipag-usap sa gobyerno ng Czech Republic para sa pagpapawi sa dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, hindi na aresto pero hindi rin malaya si Zaldico. Anong paliwanag dito ng DOJ? Tama ka, Gigi, hindi nga inaresto ang dating kongresista pero nasa kustodiya siya ng gobyerno ng Czech Republic. Ang paliwanag dyan ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nahuli si Ko dahil sa immigration violation. Pero hindi raw yun maituturing na pag-aresto dahil wala na mga warrant of arrest ang Czech authorities laban sa kanya. Naharang lang daw ang dating mambabata sa Prague dahil umano sa kakulangan ng travel documents. Nasa jurisdiction ngayon ng Czech authorities si Ko. Sa madaling salita, Gigi, parang katulad lang daw ito ng pagharang ng mga otoridad sa mga pasahero sa airport na na-deny sa immigration. Ayon kay Martinez, makikipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang kanilang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control case. Gigi? At ang tanong, Camille, ay kung di siya na-aresto at immigration laws lang ina-apply ng Czech Republic, mapapauwi ba siya dito sa Pilipinas? Gigi, sa ngayon ay wala pang impormasyon ang DOJ kung paano mapapauwi si Ko sa bansa. Deportation ang isa sa mga pinakamabilis na paraan na nakikita ng DOJ. Ito rin yung dahilan kung bakit nga bumiyahe papuntang Czech Republic ang high-level coordinating team na pinangunguna ni DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Dala ng DOJ yung mga dokumento tulad ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko para sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. Kasama rin yung kautusan ng pagkansela ng pasaporte ng dating kongresista. Magbibigay raw ng detalye ang DOJ oras na magsimula na yung kanilang dialogo. Gigi? At ang complication niyan ay kung ngayon wala siyang passport o dokumento, paano kung pakuha niya yung kanyang visa na naiwan niya halimbawa sa kanyang bahay sa Portugal? At dahil dito, may timeline ba na sinusunod itong DOJ? Gigi, sa usapin ng timeline, nauna nang sinabi ni Secretary Vida na hindi nila masasabi kung kailan pa talaga maibabalik ng bansa si Ko. Nakadepende rin yan sa mapagdedesisyon ng proseso. Una na nga sa mga option, yung deportation. Pero ang gobyerno ng Czech Republic ang magdedesisyon dyan. May mga nagsasabi ring legal expert na pwedeng gamitin ng Pilipinas, yung United Nations Convention Against Corruption o UNCAC, lalo't may kaugnayan sa korupsyon itong kaso ni Ko. Parehong miyembro ng UNCAC ang Pilipinas at ang Czech Republic. Pero kailangan pa rin ng diplomatic negotiations para dyan. Pero Gigi, pwede rin kumuha ng political asylum si Ko sa Czech Republic kung mapapatunayan niyang biktima siya ng political persecution dito sa Pilipinas. At kapag nangyari yan, mas magiging komplikado pa nga ang pagpapauwi sa kanya. At Gigi, sa mga oras na ito ay nakarating na nga sina Secretary Vida at Chief State Counsel Dennis Chan doon sa Prague at kasalukuyan silang nakikipagpulong sa Philippine Embassy doon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Ipinatitigil ni dating Speaker Martin Romualdez ang pag-imbestiga ng Office of the Ombudsman laban sa kanya.
Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gusto ni Romualdez na mag-inhibit ang ombudsman sa investigasyon? Jiggy, para kay dating House Speaker Martin Romualdez, tila may prejudgment o nahusgahan na siya agad ng ombudsman kaugnay nga doon sa flood control scandal. Makailang ulit daw kasing nagsalita itong si Ombudsman Boying Remulla at ilang opisyal laban sa kanya na para bang nakasuhan na siya ng plunder. Nagpadala na ng sulat sa ombudsman yung mga abogado ni Romualdez para formal na hilingin na mag-inhibit ito sa investigasyon. Ipinunto ng kampo ni Romualdez na noong November 2025, noong kauupo lang ni Remulla sa pwesto, sinabi nitong pinag-aaralan niya ang posibleng pagsasampa ng plunder laban sa kanya. Tinawag din umanong master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clavano si Romualdez sa isang press con. Kaya iginiit nga po ng kampo ng kongresista na dapat ma-refer sa independent at impartial body o officer ang investigasyon. Sinusubukan pa nating humingi ng sagot mula sa Office of the Ombudsman. Jiggy. At Marian, nagbigay ng pahayag ang kampo ni VP Sara tungkol doon sa issue ng kanyang salin. Anong reaksyon dito ng mga congressman? Yes, Jiggy, bago nga yan, balikan muna natin yung lumabas na impormasyon doon sa impeachment hearing noong Miyerkules. Sa salin po kasi ni VP Sara, wala siyang idineklarang cash on hand or cash in bank mula 2019 hanggang 2024. Pero sa testimonya ng AMLAC, may back transactions ang bise na aabot po sa 6.7 billion pesos. Kaya tanong ng mga kongresista, bakit hindi nag-reflect yung halaga ng cash inflow sa SALE ng bise? Ang paliwanag ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, naka-lump sum o pinagsama-sama yung cash in bank at halaga ng iba't ibang ari-arian ng bise sa ilalim po ng other personal properties sa SALE ni VP Sara. Kumbaga, Jiggy, nakapaloob daw ito doon sa other assets category at hindi na nakadetalye pa. Pero hindi kumbinsido yung ilang kongresista rito. Tulad nga ni ako or ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, aniya, kung magpapalusot lang din daw sana, yung bise, sana naman daw yung pinag-isipan. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Ridon. So, hindi natin maintindihan bakit ho ginawang others bigla. Ito pong mga pera supposedly on hand and in bank ng ating pong pangalawang Pangulo. Tigil na ho nila yung palusot. Wag ho nilang gawing bobo yung mga tao. Ang neto po ng inflow at outflow. Ang neto po ng inflow at outflow ay 2.85 billion. So kung nananatili po ito sa sistema, asam po yun. Jiggy, balat naman ni Manila Representative Joel Chua, puro satsat yung kampo ni VP Sara. Panay lang daw yung press release at press con, imbis na humarap sa impeachment hearing. Narito po yung pahayag ni Congressman Chua. Puro naman siya satsat, wala naman siyang totoong sagot. Dahil right from the very beginning, instead na sagutin nila kami, puro TRO ang sinasagot nila sa amin. So parang meron silang mga tinatago, may mga ayaw silang sagutin na issue. Diba? At Marian, kung may mga bumaban at may nagtatanggol din pa kay VP Sara na mga congressman? Yes, Jiggy, si Batangas Representative Leandro Leviste, kampi raw kay VP Sara at hindi raw siya boboto para ma-impeach ang bise. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Preference is very clear na tutulog ako dito. If I would vote, definitely I would vote against. Hindi mabuting use ng oras ng Kamara ang bagay nito, lalo na at nasa gitna tayo ng krisis ng ating ekonomiya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si PBBM ang nasa likod ng paninira sa kanya. At defense team ni Duterte kumpiyansang may laban sila sa paglilitis sa ICC. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumuelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Live mula sa Batangas City, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, ano ang sagot ng Malacanang sa payag ng bise?
Jiggy, dalawang issue yung sinagot ni Executive Secretary Ralph Recto dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una, yung tungkol sa Travel Authority dahil matatandaan natin, sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyado ng late yung pag-i-issue ng Travel Authority ng Malacanang. Ang pumirma dyan, si ES Ralph Recto. Kaya hiningan natin siya ng reaction kanina. Ang sabi ni ES Recto dyan, hindi niya alam kung late dahil natural naman yung pagbibigay ng one day before yung travel ng Travel Authority dahil nga sa dami ng kanilang mga dokumento na kailangan gawin. Pangalawang punto na sinagot niya ay yung tungkol doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginawa daw backup ang Marcos administration nitong si Senator Antonio Trillanes nang magsalita siya sa Kongreso. Ang sinasabi kasi ni Vice President Sara Duterte, kung titingnan yung mga naging pahayag ng dating senador, wala namang bago dun sa mga paratang niya. Ang tanging pinag-iba lang daw ay yung mga makinarya na ginamit dahil sa pagkakataong ito, binakapan na daw siya ni President Bongbong Marcos o ng kanyang administrasyon. Tinanong natin si ES Recto tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, wala siyang alam tungkol dyan sinasabi ni VP Sara na binabakapan ng Pangulong Marcos itong mga pahayag ni Senador Antonio Trillanes. Pero malinaw naman daw yung pagkakatugma ng naging pahayag ng dating senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony dun sa report ng AMLO. At Maricel, sa ibang issue ay sinabi ng DOJ na hindi talaga inaresto ng Czech authority si Zaldico. Ano ang masasabi dito ng Malacanang, lalo't si Pangulong Marcos na nagbalita sa pagkaka-aresto ni Ko? Oo nga, Jiggy, kaya hiningan din natin ang paglilinaw si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dito sa ginawa ring clarification ng Department of Justice. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, hindi naman daw ginamit ng Pangulo yung termino na arrested. Hindi niya rin daw ginamit yung term na arrested. Ang sinabi ng Pangulo doon sa kanyang anunsyo, nahuli etong si dating Congressman Zaldico dahil nga doon sa kakulangan ng travel document. So hindi naman daw contradicting yung naging pahayag ng Department of Justice at ng Malacanang. Pero alam mo, Jiggy, kapag tiningnan mo yung official website ng Presidential Communications Office, yung artikulo nila doon tungkol dito sa pag-anunsyo ni PBBM na nahuli si Zaldico, nakalagay mismo doon sa artikulo yung termino na arrested. Kaya ito nga yung finorward natin kay Yusek Castro na bakit doon sa mismong article sa official website ng PCO, ginamit din naman ang term na arrested. Pero ang paliwanag dyan ni Yusek Castro sa kanyang Viber message, siya raw mismo at si PBBM hindi ginamit ang termino na yan. Pero lilinawin daw niya bakit nga nakapost yan sa official website ng PCO, Jiggy. Oo nga. At Maricel, yung pagdalo ni PBBM dyan sa Batangas event ay tungkol ba ito saan? Bago ko sagutin yan, Jiggy, maidagdag ko lang ha. Tinanong din kasi natin si ES Recto tungkol dyan sa usapin kay Zaldico. Baka kasi may nalalaman siyang impormasyon tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, bahala na daw ang Department of Justice na magbigay ng impormasyon tungkol kay Zaldico. Pero ang sinisiguro niya, gagawin daw ng pamahalaan ng lahat para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Patungkol naman doon sa tanong mo, Jiggy, yes, nagpunta dito sa Batangas City si Pangulong Bongbong Marcos kanina at tungkol ito doon sa pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang barangay dito sa syudad. Pero napapansin natin na iba't iba rin yung mga officials ng gobyerno na sumama kay PBBM kanina dito sa Batangas City. Present yung iba't ibang mga mayor ng iba't ibang bayan ng Batangas. Of course, nariyan din si Batangas Mayor Vilma Santos kasama si Executive Secretary Ralph Recto. Pero ang paliwanag ni Pangulong
Pangulong Bongbong Marcos, ang purpose naman ng pagpunta niya dito ay para gawin din yung pamamahagi ng bigas gaya ng ginawa niya sa Maynila. Tigda 10 kilos ng bigas yung ibinigay dito sa mga constituents, yung mga taga Batangas na nasa middle income families. And aside from that, nabigyan na rin sila ng pondo mula doon sa Local Government Support Fund at yung bawat barangay daw dito sa Batangas, yung 100,000 pesos na ibinigay sa kanila, iaalat yan for scholarship. 5 students per barangay yung pipiliin nila. Yung 5 students na yan makakakuha daw ng tig to 20,000 pesos bilang bahagi ng kanilang scholarship program. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa Batangas City. Dismayado ang pamilya Duterte sa desisyon ng ICC na ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. Gayunman, kumpiyansa ang defense team na matitibag nila ang mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang reaksyon ng pamilya Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber? Gigi, ayon sa bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty, tanggap na ng kanyang ama na sasalang siya sa paglilitis. Binisita ni Kitty ang kanyang ama sa The Hague at alam na raw nito ang desisyon ng ICC. Unang ibinasura ng Appeals Chamber ang petisyon ng Duterte camp na kumukwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa mga kaso. Sunod namang kinumpirma ng pre-trial chamber ang lahat ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Dahil dito, uusad ang paglilitis bagamat wala pang itinakdang petsa. Pakinggan natin ang pahayag ni Kitty Duterte. He knows about the decision already, and I do not initiate conversations with him about it because it might ruin his mood. But he knows, and so far he is accepting of it, no? Like he always says, wala tayong magawa eh. Leave it up to God. Gigi, sabi pa ni Kitty, dismayado ang kanyang mga kapatid sa desisyon ng ICC pero hindi na raw nila ito ikinagulat pa. Pinaghahandaan na raw nila ang worst case scenario. Gigi. At Bril, anong plano ng defense team ng dating Pangulo? Gigi, hindi pa tapos ang laban para sa defense team ng dating Pangulo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, patutunayan nilang kathang-isip lang ang sinasabi ng prosekusyon na ginawang patakaran ni Duterte ang pagpatay sa war on drugs. Patutunayan din daw nila na walang bigat ang ebidensya mula sa mga testigo. Dagdag pa ni Kaufman, hindi naman aniya nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation of charges hearing. Gigi, bumanat din sa Attorney Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Tumutulong daw si PBBM para usigin ang kanyang kliyente mula pa noong isuko ng gobyerno ang kanyang kliyente sa ICC. Gigi. At sa payag na ito ni Attorney Kaufman ay anong sagot ng Malacanang, Bril? Gigi, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat tutukan na lang daw ni Kaufman ang kanyang kanilang depensa at legal strategy imbis na punteriyahin si Pangulong Marcos. Dapat daw gawin ni Kaufman ang makakabuti sa kanyang kliyente at hindi para sa politikal na karera ng mga anak nito. Strategy nila imbis na targetin si Pangulong Marcos. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Susunod, ilang taxi driver umuwi pa ring luhaan sa special payout ng fuel subsidy ng LTFRB. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nagsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga taxi driver na bigong makakuha ng 5,000 pisong fuel subsidy. Pero ang ilan sa kanila wala pa rin nakuha dahil wala sa listahan.
Live mula sa EDSA, Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong naging problema sa payout? Alam mo kanina, Jiggy, nagkaroon nga ng special payout para sa mga taxi drivers ang LTFRB at ang Department of Transportation. Kasi nauna nang nagpamigay ng fuel subsidy ang DOTR para doon sa iba't ibang mga modes of transportation gamit ang e-wallet. Yun nga lang, ang naging problema kasi dito, matagal yung pag-verify ng accounts ng mga e-wallet companies. At sabi rin ng DOTR, kadalasan na nangyayari, itong mga driver ay nakikigamit ng e-wallet account ng asawa, ng anak o ng kaibigan. At yan ay hindi pinapayagan ng DOTR. So para mawala na itong mga delays na ito, nag-decide na nga ang DOTR na gumawa na lang ng special payout katulad ng ngayon at cash nang ibinigay itong mga fuel subsidies. Ito, 5,000 pesos ang nakuha ng bawat tsuper kanina na nasa master list. At bukod dito, isa pang problema, Jiggy, ay yung kawalan o magkakaroon ng magulong listahan na nagmula sa mga operators katulad ng naranasan ng DSWD doon sa mga TNVS. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Acting Transportation Secretary Banoy Lopez. Ang daming lumabas na mga issues magdating sa mga sinasabi natin mga tempo. No? So kailan muna ayusin namin with the TNC's providers. Sa mga susunod na araw, ipupulong ko rin yung in-drive naman at saka yung mga ibang TNC natin. It should start with them kasi yung master list nasa kanila eh. Jiggy, marami ring pumila na mga taxi drivers na nandun sa master list pero hindi pa rin sila nakakuha ng fuel subsidy dahil nagkaroon naman ng problema doon sa kanilang mga prangkisa. Ang iba naman, wala talaga sa master list pero nagbaka sakali lang na makakuha sila ng subsidy. Jiggy. Gerard, anong nakikitang solusyon ng LTFRB doon sa mga wala sa master list o may problema sa papeles? Kaya na, Jiggy, ang naging procedure dyan sa LTFRB. So yung mga nasa master list ay pinapunta doon sa central office ng LTFRB at yung mga wala sa master list ay pinapunta doon sa katabing opisina, yung Land Transportation Office. So as long as kumpleto yung kanilang mga documents, katulad ng photocopy ng kanilang professional driver's license, photocopy ng ID ng kanilang operator, certification mula sa kanilang operator at photocopy ng prangkisa, ay pwede silang makakuha nitong fuel subsidy, Jiggy. At may maasahan ba tayong rollback sa presyo ng petrolyo? Jiggy, ayon sa mga source natin sa industriya, 8 to 10 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel at posible namang walang paggalaw o baka magkaroon ng pisong price hike sa gasolina. Ito ay base doon sa first 4 days ng trading. So that's from Monday to Thursday kahapon. Meron pa tayo isang araw ng trading ngayong araw na ito. So malalaman natin ngayong weekend o sa Lunes kung ano talaga magiging galaw ng ating pump prices. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA, Mandaluyong. Susunod, dating DPWH Yusek Bernardo binunyag ang paghatid niya umano ng kickback kay dating Senador Revilla. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Humarap sa pagdinig ng Sandigang Bayan ng isa sa mga state witness sa flood control scandal na si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Live mula sa Sandigang Bayan, nangungun sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano ng mga binunyag ni Bernardo? Chiki,
ayon mismo kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay nasa 500 million pesos ang umano'y kickback na kanyang dineliver sa dating senador na si Bong Revilla. Sinabi yan ni Bernardo sa huling araw ng bail hearing ni Revilla at ng mga kapwa-akusado nito na mga dating opisyal naman ng DPWH sa Bulacan. Actually, Jiggy, galing pa sa ospital itong si Bernardo at nakasuot pa ng face mask dahil saan nila malalang ubo na nararanasan ito. Pag umaga daw, malala yung ubo at paggabi, pero dahil tanghali ang hearing ay naka-attend nga raw siya. At Jiggy, dito sa korte ay ipresenta mismo ni Bernardo ang isang halimbawa ng kahon na nila ay pinaglalagyan ng perang idinideliver umano kay Revilla na yan nga kasya daw dyan yung nasa 30 million kapag ka 1,000 pesos yung denomination na ilalagay dito. Dala rin ni Bernardo, Jiggy, yung umano'y sasakyan na kanilang ginamit nang i-deliver ang 125 million pesos noong Marso noong nakaraang taon. Sa kabuuan, Jiggy, 3 delivery raw ang ginawa ni Bernardo para kay Revilla. Isa noong 2024 para sa nagkakahalagang 125 billion pesos at dalawa noong 2025. Isang 250 million pesos na delivery at isang 125 million pesos na delivery. Jiggy. At Arles, bukod kay Yusek Bernardo, may iba pa bang humarap na testigo dyan sa Sandigan Bayan? Jiggy, actually humarap din dito si dating DPWH NCR Regional Director at state witness din na si Gerard Opulencia. Ayon kay Opulencia, ang kanyang tanging naging kampanya lamang daw sa flood control kickback scheme ay yung pagpasa nga at paghingi ng mga listahan ng mga proyekto mula sa mga district engineers na nakikiisa o nakikidamay dito sa kanilang scheme. At kasama din sa kanyang gawain, Jiggy, ay yung mag-follow up ng mga commitments o kickback mula sa mga district engineers na ihahatid naman para sa mga proponent ng mga proyekto na ayon sa kanya ay isinusunod lamang niya yung inuutos sa kanya ni Bernardo. Pero giit niya, wala siyang ideya kung saan kinukuha ng mga district engineers ang mga inire-remit sa commitment. At sumusunod lamang umano siya kay Bernardo dahil sa malaking utang na loob nito. Jiggy. May reaction ba si dating Senador Bong Revilla sa naging mga pahayag ni Yusek Bernardo? Actually, Jiggy, wala pa tayong nakukuhang reaksyon sa kanya. Pero kaninang tanghali, noong humarap si dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia ay naging masagot, matipid yung kanyang sagot at sinabi na lamang na lalabas ang katotohanan. At Jiggy, present din dito ang may bahay ng dating senador na si Congresswoman Lani Mercado. At crucial yung pagpunta dyan ni Yusek Bernardo dahil ito yung parang magbibigay ng weight kung papayagan ba makapagpiansa ito si Revilla ay mga kailan madidesisyonan itong issue ng piyansa, Arles? Tama ka dyan, Jiggy. Mabigat nga yung testimonya ni Bernardo kaya kailangan at inobliga siya na humarap dito ng mga hukom ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kasi yung kanyang testimonya talaga, Jiggy, yung direkta na mag-uugnay dito kay Revilla dahil ayon sa kanya may mga conversation talaga sila ni Revilla para nga dito sa mga proyekto na ito at maging sa kickback scheme. Pero Jiggy, inaasahan na sa una o ikalawang linggo ng Mayo ay lalabas ang desisyon kung pagbibigyan nga ba o hindi ang hiling na pansamantalang kalayaan ni Revilla. Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Sandigan Bayan. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.